Good morning everyone, welcome back ulit sa aking channel, no? So ang ganda ng panahon, hindi na tayo naka-jacket, naka polo shirt na lang tayo, no? Kasi spring na. Okay, ngayon pag-usapan naman natin, sabi nila, Sir RJ, umiinom ka pa ba ng alak or may bisyo ka ba? O tara, kwentuhan muna tayo bago ako pumasok. Bilang isang pasyente rin na may hypothyroid, hindi na ako naninigarilyo. Sigarilyo muna tayo. Actually, bago nga ako ma-diagnose ng hyperthyroidism noong 2018, 1 year na akong huminto sa paninigarilyo, 2 taon, parang ganun. Tapos, ngayon, nitikim ng Yossi, wala. As in, kahit yung vape na nauso, hindi naman ako tumikim niyan or hindi ako bumili niyan, no? As in, natigil ko siya. I'm so happy kasi ito, 9 years na rin na walang sigarilyo. Pagdating naman sa alak, well, nung hyperthyroid ako, medyo may tikim-tikim pa. Pero, 1 bote, 2 boteng beer, ganun lang. Tapos yung hypothyroid, actually wala na eh. Sa loob nga lang ng 1 taon. 2 beses. As in, matikman lang. Pero yung sasabihin yung inuman session, yung talagang may handaan, iinom, hindi nangyari yun. Tapos ngayon, uminuman ako ng beer, zero alcohol. Kasi meron dito yung Heineken, zero alcohol talaga siya, no? Lasang beer, pero wala siyang alcohol content. So, masaya ako kasi natikman ko yung beer tapos walang alcohol. Yun yung the best doon, no? Dati, syempre, andyan din yung nakikipag-inuman tayo. Lalo na nung natuto kong uminom, high school, tapos college, ayan, no? Andyan yung, ang sarap naman talaga, kasama mo yung tropa, kalakasan ng katawan mo, tapos, aabutin kayo ng 1:00, 2:00, kwentuhan. May mga ganun noon, pero syempre, history na lang yun, no? Kung may pinagsisisihan man ako, bakit ako nanigarilyo? Pero syempre, naging aral sa akin yun, no? Na ang healthy ng katawan ko, bakit ako nagyosi noon? Tapos, ang daming tao na may sakit, na gustong maging healthy, pero that time, bakit ako naninigarilyo? Or bakit ako nagpupuyat or nagbibisyo? So, anyway, nakaraan na yon, kalimutan na natin. Ang importante, bumabawi tayo sa kalusugan natin ngayon. Okay? Dating nga nun guys, pagsisigarilyo ko, tapos, kasabay ko kape. May ganun pa ako no? Nung kabataan ko, mga edad 20, ganyan, 17. Pero syempre, hindi maganda yon, no? Walang maidudulot na maganda. Gumastos ka na, mataas pa yung chance mo na magkaroon ng sakit like lung cancer, diba? So anyway, naman tayo, nabago naman natin yun, no? Wala naman yan sa edad. Ang importante, nagtiwala tayo kay Lord, binago natin yung pananaw natin, inihinto natin yung alam nating hindi makakabuti. So, yun lang yung masasabi ko. Kasi, may sakit ka na, magbibisyo ka pa, well, hindi ka jackpot. Jackpot ka sa ospital. Okay? So, hindi ka matutulungan ng bisyo. Actually, kahit yung simpleng pagpupuyat, hindi ko na ginagawa yun, no? Yung matutulog ka ng 10. Minsan nga, abutin ng 11, masama na loob ko eh. No? Kasi, syempre, dati, andyan yung ka pa, hindi pa naman ganun kauso ang smartphone nun, way back 2010s, no? Meron, pero ako wala pa. So syempre ang ginagamit ko nun, computer, mga ganun. Yun, umaabot ako nun ng pagko-computer ng mga around 12, 1 AM, mga ganyan, no? Napupuyat, hindi rin naman maganda ang pagpupuyat sa katawan natin, no? Bisyo rin yun. Tapos syempre, pag napuyat ka, tutulog ka ng 1, ng 2 AM, gigising ka ng 7, gigising ka ng 6 AM. So hindi naka-recover yung katawan mo ng maayos, no? Kaya hindi rin ako
hindi rin ako nagpupuyat talaga kasi alam ko kung ano yung epekto noon sa katawan natin. O ayun, masasabi ko lang wala na talaga tayong bisyo. Magkakape na lang tayo ngayon at kakain lang ng donut. Ngayon lang naman at Friday naman. Half day lang sa work, alright? So, thank you for watching and God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat.